Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus speaks about his death and the temple tax, taken from Matthew 17:22 to 27. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus and his disciples were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and he will be raised on the third day." And they were overwhelmed with grief. When they came to Capharnaum, the collectors of the temple tax approached Peter and said, "Does not your teacher pay the temple tax?" "Yes," he said. When he came into the house, before he had time to speak, Jesus said to him, "What is your opinion, Simon? From whom do the kings of the earth take tolls or census tax? From their subjects or from foreigners?" When he said, "From foreigners," Jesus said to him, "Then the subjects are exempt. But that we may not offend them, go to the sea, drop in a hook, and take the first fish that comes up. Open its mouth, and you will find a coin worth twice the temple tax. Give that to them for me and for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Jesus Christ. Okay. So sa akin is yung sinabi nila na they were overwhelmed with grief. Mhm. So, ano kasi normally pagka yung ganito, parang si Jesus talagang pinapakita niya dito yung reaction ng mga followers niya. So, parang dito din nakikita kung paano nila natatanggap yung message o yung gustong iparating ni Jesus sa kanila through miracles o kaya through yung parables, ganyan ano. So dito, kinuwento niya talaga, diniretso niya na sinabi niya na the Son of Man is yung iyahan, di ba? Tapos yung sinabi nila Killed. dito na, Third day. killed, no? Kaya ako na ano dito kasi, ang ine-expect ko sana yung overwhelmed. Sige, with grief, pero dapat may with joy. No, yung grief parang napako dun sa with grief. Na, hindi nila nakita yung he will be raised on the third day. So parang dun sila na napako dun sa he will be killed. Kasi pag nawala, mawawala silang kasama. So, grief yung kanila. Pero kung dito sila tinuloy nila yung sinabi pa ni Jesus raised on the third day, dapat may kaduktong sana. Yeah. Yun. So yung sinasabi mo, minsan sa sinabi ni Jesus, parang laging merong yung bandang huli, it is hope. Pero
ang mga disciples, napipick up nila yung negative. Hindi na nila naitutuloy doon sa Yung final yeah. word of Jesus Correct. na hope talaga ang nandun. Okay. Ang sa akin, but that we may not offend them. We may not offend them. Yung sinabi ni Jesus sa mga disciples, yan parang nagbibigay ng kalungkutan or galit doon sa mga gobyerno, sa gobyerno, di ba? Sila yung magdadala ng grief kay Jesus eh. And then after that, meron pa nagtanong sa kanya, yung teacher nyo ba nagbabayad ng temple tax? Sabi ni hindi nagbabayad. Yung teacher nyo hindi nagbabayad ng temple tax. Sabi ni Peter, oo, hindi. Tapos ay gusto rin linawin ni Peter, di ba? Nagpunta siya ron sa nandun na si Jesus. Hindi pa nakapagsalita si Peter, parang alam na ni Jesus kung ano yung iniisip ni Peter eh. So sabi niya, ano sa opinion mo? Sino ang dapat magbayad ng tax? Yung subject, Subject not o yung foreigners. foreigner? Si Jesus parang foreigner no? Hindi, hindi. Si Peter ang sumagot na foreigner. So sabi ni Jesus, so yung subject exempt. Yan. Pero dito na niya sinabi, so that they may not offend. Ito um, yung gobyerno. Nagbigay ng parable si Jesus na humuli ka ng catch a fish. Pagdating doon, pag nakakahuli ka, makakakita ka ng 2 coin. Yun Yun? ang, Ako actual yun. hindi, parable. Okay. So, doon, ibayad mo sa tax para sa atin dalawa. Ayun. So, parang si Jesus, kahit na masama ang loob, kailangan mo ring magbayad ng tax. Ayun. Okay. So ako, yung sinabi mo, they may not be offend, para wala na lang argue-argue, bayaran na lang sila. Kahit na tama yung ni Peter. Bayaran mo na lang sila kasi yun yung nila, yung pagkakaalam nila. Okay, so yung message sa atin dito. So yung una is yung how do we really get the message of God, no? Paano natin talaga tatanggapin yung message niya? Kasi si God minsan ibang klase, no? Yung message niya parang sa buhay natin. Like ako, 'di ba? Hindi nga ako nakapasa, hindi ako nakalakad. Pwedeng message pag grief yung focus ko doon, forever na lang akong malungkot. Pero ang message ni God sa akin then you will use that. Meron siyang purpose. No, you will use that to proclaim the good news by citing yourself as a testimony to the other people. Kasi pinaka-importante po na pag nag-evangelize kayo, buhay mo talaga eh. Kasi hindi pwede, hindi mo naman naramdaman yan eh, di ba? So now I realize and I am happy about it kasi yun na nga eh, iba na nga kasi yung pananaw ko. So talagang alam siguro ni Lord yun eh, na gusto ko talagang pumunta sa langit. Siyempre, Lord, paano ako mag-evangelize? O, di meron na ako ngayon dala-dala. So, ganun din dito sa Bible, ay dito sa mga, dito, pinakita niya na mamamatay siya, pero yung kasunod, no, yun yung sanang gusto niyang makita. Yun ang gagawin natin. In case na meron si Lord na binigay sa atin na parang malungkot, huwag tayo dun mag-dwell. Tignan natin kung ano yung um, ending talaga ng gusto ni God iparating sa atin. Ayan. Okay, so yun, ibig sabihin, si God, meron siyang sinasabi sa atin kasi sabi nga, pick up your cross eh. Pero pag sunod mo sa kanya, there is always hope. Meron siyang message lagi ng hope. Kapareho nito, yun sa government. Madalas siya may opinion tayo, yung parang ayaw natin magbayad ng tax kasi ang dami na mga dahilan natin, di ba? Ayun, pareho nun, si Peter. Sabi niya, dapat libre tayo.
sumingil sila rin sa mga Foreign. nakikitira dito sa atin. Opinion ni Peter yon, di ba? Pero si Jesus naman, sinagot siya ng, ano, oo nga, no? Pero para hindi sila ma-offend, ibig sabihin, it is also necessary na suportahan natin ang government. Mm-mm. Parang yun ang sinasabi ni Jesus. Now, sa pagsuporta ng government, ang example niya, yung fees, sa fees, meron kang makukuha doon. That means, pag ikaw ay nakakuha something that will benefit you, eh, doon din manggagaling yung pambayad mo ng tax. Mm-mm. Di ba? So, yung, halimbawa, yung meron kang income, sa manggagaling ang pambayad ng tax? Doon sa income Mm-mm. na nakuha mo. So, yun yung ano, yun yung sinasabi ni Jesus. Yung tax na binabayad mo, it is something that is taken from whatever you have received. Hindi yan yung ano, hindi yan yung kumukuha lang sa'yo, wala ka na nga natatanggap, tapos kukunan ka pa Yeah. ng tax. Ako nakita ko rin doon na yung reading between the lines, no? Kasi yung sinabi niyang, in example niya nga, sabi mo nga, fish. Eh, bihira naman yun pag naghuli ka ng fish, may makikita kang pera doon. Ano ibig sabihin nun? Imposible, di ba? So, ibig sabihin, si God ang nagpo-provide. Hindi mo alam kung paano ka bibigyan ng provision ni Lord. Basta may intention ka naman na magbabayad. So, normally kasi yung tax galing yan sa trabaho, di ba? So, kung ano po yung trabaho mo, may maliit, may malaking trabaho, po-providean ka ni God. Kasi siya mismo nagsabi, magbayad ka ng tax. So, wag tayong mag-alala dahil po-providean tayo ni God yan. Wag natin siyang Pagbayad. pauna. Si Jesus nakikita mo, no? Kahit na masama ang loob natin dahil siguro corrupt o may corruption at hindi Mm-mm. nagagamit sa tama or ang feeling mo parang wala ka namang pakinabang sa government, sa gobyerno. Kaya ayaw mo magbayad ng tax. Mm. Pero sabi ni Jesus, so that you may not offend them. Oo. Magbayad Tama tayo. ha, pagkasabi pa niya, you may not offend. Hindi naman niya sinabing, so that, hiya mo na, kahit mali sila. Wala man siya sinabing, masabi, "Oh, para wag mo na silang ma-offend. Awa Peace. mo. Yes. Eh, binigyan na kita ng pera eh. Oh, ako nang bahala sa iyo. Bigay mo na doon, ako nang bahala, 'di ba? Biruin mo 'yon yung assurance na ni God na bibigyan naman niya tayo ng pera, pambayad at saka yung para sa atin. Ibig din sabihin nun, hindi naman pwedeng walang gobyerno. Oo. Parang government are a necessity sa Oo. isang community. Yun yung sinasabi ni Jesus. Huwag ninyong awayin. But that, parang Mm-mm. sumunod tayo because it Oo. is a necessary organization para magkaroon ng Mm-mm. order sa community. Yeah. Paano yung sa, not only sa government, di ba, Sa communities lahat din, ng mga community sa yan. lahat ng communities, sa Lagi religious may community, nag-govern. sa religious community, merong mga higher, kaya nga may higher authority kasi yun yung role nila. Yeah. So, respect din natin sila. Yeah. Tapos si God na bahala, di ba? Amen. Okay. Okay, again, we'll see you tomorrow because It's for today coffee is Monday. time with God. Amen.